And ayan no, yung potential future nyo, mga kapiksi, pwedeng may tumulong sa'yo na magdesisyon. Okay? This may be a specific person, romantic, pwedeng romantic na partner mo or somebody na body mo, ganyan. Pwede kang mag-seek ng advice sa kanila, ng tulong, recommendation, ganyan. And maaari silang makapagbigay ng piece of advice para sa'yo. Pero hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, potential challenges nyo, what you need to focus on, mga past, present, and future nyo, suggested approach and yung potential future ng story nyo. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Libra. So, Libra guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Medyo nasa ibaba siya. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Ayusin ko muna yung camera. Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo, no? Where you are right now, Libra, parang marami kayong iniisip, marami kayong pagpipilian sa kung ano pa yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. For some of you, parang feeling ko marami kayong options na kinukonsider. And lahat ito, parang ito yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Hindi kayo nagfo-focus sa isa lang, marami kayong gustong itry. Pero for some of you, yun din kasi minsan yung nagiging cause ng indecision or pagiging indecisive. Pag sinabing indecisive, hindi ka makapag-decision talaga kung ano yung gusto mo dahil sa maraming option na dumadating sa'yo. And okay lang naman yun guys, pero siguro it's a matter of prioritization kasi sometimes ganun naman talaga, marami talaga tayong gustong gawin, pero ano ba yung priority mo right now? Ano yung yun yung tanong na sagutin mo para sa sarili mo. Anong priority ko ngayon? Priority ko ba yung love life ko? Priority ko ba yung trabaho ko? Priority ko ba yung career ko, 'di ba? Priority ko ba yung buhay ko? Kung ano yung priority mo, dapat yung option mo o yung pipiliin mo dun sa mga options mo is aligned dun sa priority mo. In that case, kapag nakapag-decision ka na, mas magkakaroon ka ng progress kesa naman sa nakatunganga ka, diba? So, mas mabuti na yon, may progress ka. Okay? So, itanong mo yun sa sarili mo, anong priority mo right now? Mga potential and challenges, this is more on potential, mga kapiksi, kasi kapag ka nakapag-desisyon ka na, ayan no, ibubukas ni universe. Parang portal ito, guys, no? Parang ibubukas ni universe yung mga pagkakataon, unexpected occurrences sa buhay mo. Para magkaroon ng movement dun sa desire mo. Pero yun talaga yung starting point, kapiksi. Ask yourself, what do I really want? Okay? And kung hindi mo nga alam kung ano yung gusto mo, ask yourself, anong priority ko? Para malaman mo kung ano yung gusto mong unahin sa buhay mo. Okay? And, yeah. What you need to focus on, you have to focus on kung ano yung burning desire mo, no? Kung ano talaga yung gusto mo, kung ano talaga yung priority mo. Kasi kung gusto mo siya, yun talaga yung uunahin mo, yun talaga yung magiging priority mo, mga kapiksi. And kailangan medyo magkaroon ka ng pagiging assertive ba? Pag sinabing assertive, yung hindi nag-aantay ng pagkakataon, but instead, you make things happen, no? Hindi ka na nagpapatumpik-tumpik, hindi ka nag-aantay ng right timing or divine timing, kasi yung iba gano'n, no? Nag-aantay sila ng right timing, divine timing, ganyan. There's no such thing as right timing. The perfect time is now, right now. Okay? So, yeah, kaya dapat maging assertive kayo, kumilos kayo, mga kapiksi. Alright? And in your recent past, eto guys, no, in your recent past, parang ganun din, parang yun din yung struggle mo, mga kapiksi, na tinitimbang mo talaga, you weigh things. Ibig sabihin, tinitimbang mo talaga kung ano yung gusto mo. And ito yung ano din, another message na parang medyo indecisive ka nga, kasi
hindi ka nakakapili. Or parang nahihirapan kang pumili, mga kapiksi, kung ano talaga yung priority mo. Okay? So, timbangin mo, guys. Malalaman at malalaman mo yan. Hindi pwedeng wala kang priority. I'm sure meron kang priority sa buhay mo. Okay? And your greatest strength, mga kapiksi, one of your greatest strength is you can handle criticisms well. Parang na-handle mo yung mga marites sa paligid mo. Wala kang pakialam sa kanila. If inaaway ka nila or they say negative things or bad things about you, you know when to fight back and you know when to not fight back. Okay? So in short, kaya mong mag-i-handle yung sitwasyon mo gracefully. Yeah, parang Miss Universe lang. No, parang Miss Universe lang, alam mo kung paano i-handle yung sarili mo gracefully. So that's one of your greatest strength, and hindi talaga kayo nagpapa-agrabyado, mga kapiksi. Okay? Pero hindi rin naman kayo yung tipong nang-aaway na lang ng basta-basta. Alam mo lang kung paano i-handle yung sarili mo, kapiksi. Alright? And in the near future, guys, no, gamitin nyo yung pagiging logical nyo, organize nyo yung thoughts nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ask yourself, ano yung priority mo? I-organize mo yung thoughts mo, make necessary plans kung kinakailangan in the near future para talagang magkaroon ka ng malinaw na direction and mamonitor mo yung progress mo sa buhay mo. Alright? Suggested approach para sa inyo, small steps, mga kapiksing, makakatulong yan for you, no? Hindi mo man marating agad-agad yung gusto mo, pero if you take one step at a time, baby steps, 'di ba? Ang tawag doon, little steps, pero eventually mararating mo rin yung mapupuntahan mo. And acquire new knowledge every day. Parang magbasa-basa ka, 'di ba? Mag-research ka, tapos doon mo malalaman kung talagang gusto mo pa ba yung gusto mo or nag-iiba na yung gusto mo. Okay? Alright. What you need to know, mga kapiksi, ayan, overthinking ito, no? Kailangan mong tigilan yung pag-overthink mo, kapiksi. Kasi ito yung nagpapahirap sa'yo kung bakit nagiging indecisive ka. Alright? So, kailangan siguro meron ka lang set of questions, no? Set of questions na makakatulong ba sa akin to? Hindi. Anong benefits nito? Kumbaga, sulat mo siguro yung pros and cons, tapos gusto ko ba to or hindi, priority ko ba to or hindi, mga ganun, para matulungan na makapag-decision ka, kasi medyo dun ka nahihirapan, especially you, Libra or sign kayo, you are very highly analytical people. So, mahilig talaga kayo mag-assess, pero sometimes nagkakaroon din kayo, on a negative note, nagkakaroon din kayo ng analysis paralysis. Ibig sabihin, sa sobrang kaka-analyze, nagiging indecisive, hindi makapag-desisyon. Okay? So, yeah. And your hopes and fears, mga kapiksi, again, ito na naman, no? Nandito na naman lumalabas yung pagiging indecisive. Meron kayong this is your fear, no? Parang ito yung pinanggagalingan ng fear mo, na parang takot kayong magdesisyon or nahihirapan kayong magdesisyon, mga kapiksi. Again, guys, babalik na naman ako dun sa first message na ask yourself, ano bang priority ko? Kung alam mo yung priority mo, malalaman mo kung ano yung gusto mo and makakapag-decide ka. It will help you decide. Okay? Medyo challenging sa inyo, guys, yung pagdedesisyon right now. And ayan, no, yung potential future nyo, mga kapiksi, pwedeng may tumulong sa'yo na mag-decision. Okay? This may be a specific person, romantic, pwedeng romantic na partner mo or somebody na body mo, ganyan. Pwede kang mag-seek ng advice sa kanila, ng tulong, recommendation, ganyan. And maaari silang makapagbigay ng piece of advice para sa'yo. Pero sabi ko nga, guys, at the end of the day, kayo pa rin yung magdedesisyon na yan, kahit na magtanong-tanong kayo, 'di ba? They may influence you, pero ano ba talaga yung gusto mo? So, 'di ba? Ikaw pa rin sa ending. But asking other people, makakatulong yan sa'yo para makita mo yung perspective nila na baka hindi mo nakikita, kaya ka nahihirapan na magdesisyon.
Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if story nyo ba yan, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional na message para sa inyo, guys. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no? Dahil malapit na ang magpasko, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until November 30, guys, so mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional na message for you guys. We have mirror, who or what is triggering you. So, ito, guys, you have to understand your life is a mirror, no? It's a reflection, direct reflection of what's going on in your head. Pag maganda yung iniisip mo, maganda yung pattern of thoughts mo, maganda din yung nagre-reflect sa buhay mo. Kung hindi naman maganda yung iniisip mo, yung belief system mo, hindi rin maganda yung nagre-reflect sa buhay mo. So, tingnan mo, i-assess mo yung buhay mo ngayon. Right now. Gusto mo ba yung sitwasyon mo right now? Kung hindi mo gusto, ikaw yung nag-isip niyan. Ibig sabihin, yung attention mo, nakafocus dyan, may belief system ka, na ganyan yung paniniwala, that's why na-push out siya sa iyong reality. So, ang maganda dito is everything is changeable and malleable. Ibig sabihin, lahat-lahat pwedeng magbago because pwede rin magbago yung pattern of thoughts mo and yung belief system mo. So, kung ayaw mo yung sitwasyon mo ngayon, you just have to flip the story. No? Kailangan mo lang palitan yung pattern of thoughts mo, 'di ba? Kung naghihirap ka ngayon, pwede mong palitan 'yan. And imaginein mo or isipin mo or paniwalain mo yung sarili mo na pwede kang maging mayaman or mayaman ka or marami kang pera, and then eventually susunod yung 3D mo, yung reality mo. Okay? That's how you flip your story para mag-flip din yung reflection sa buhay mo. Kapag ikaw ay nananalamin, mga kapiksi, kunwari, nananalamin ka, nakita mo yung buhok mo magulo, gusto mong ayusin. Paano mo aayusin yung buhok mo para maging maganda yung reflection sa mirror? Susuklayin mo ba yung salamin? Di ba hindi? Ang susuklayin mo is yung buhok mo para pag makita mo sa salamin, maayos yung buhok mo. So, ganun din sa buhay natin. Kung gusto mong ayusin yung buhay mo sa 3D mo, kailangan ayusin mo yung pattern of thoughts mo sa isip mo. Nagets mo ba? Comment down below, mga kapiksi, if nagets nyo. Ganun lang kasimple yung gagawin nyo, guys. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa story na yan, Libra. Ito pala yung ating guys, Money 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.